Hi guys, welcome in this channel. This reading is for water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Energy of water signs. Meron kang mga inaalam, may mga gusto kang malaman, hidden. May mga dinidiscover ka, meron kang mga sinusearch na mga mystery. At para bang may dala-dala kang susi, no? Para mabuksan yon, para malaman yung mga mystery na interesado ka na malaman. Ano yung gusto mong malaman ng mystery? Tingnan natin, ha? Bakit hindi nag-o-overthink? Dalawa lang. Madami. Ewan ko lang kung kasali ba yan. Teka nga. Isa lang kasi kinukuha ko pagka na hindi nag-overthink yung or hindi naka-experience sa anxiety, hindi na-atake yung isipan, o hindi tumatama sa tao na yan yung mga spiritual attacks, mga arrows, mga energetic attacks, any attacks ng mga spiritual ba, o mga psychic attacks, psychic intrusion. Ano yun, sinisindan mo ba yun na gano'n? Pwedeng iba yung nagsisend to na. Hindi. Na may mga nagsisend dyan ng mga like spiritual attack sa tao na yan. May mga nagsisend. Meron, no? Parang binubuhos nila ba, no? Yung mga spiritual attacks o sinisend nila. Na ano yun, marami nagsisend dyan ng mga spiritual attacks, mga ganun. Iba-ibang atake. Marami, pero nagtataka ka, no? Parang mahiwaga, na parang there's mystery sa tao na yan. Tao. Namang tao yan. Bakit hindi siya nag-overthink? Hindi siya naapektuhan o hindi siya naaatake o hindi siya natatamaan ng mga ganong atake. Gusto mong malaman. So, are you willing talaga na malaman yun? Kung ano bang dahilan? Yes! Gusto mong malaman. So, alamin natin. Gusto mong malaman. Ano nga ba ang dahilan? Bakit hindi naatake yung isipan nitong tao na to na interesado ka na diskubrihin, alamin kung bakit. Para ba nahiwagaan ka, there's mystery sa tao na yan, no? Gusto mo malaman, ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi naatake yung isip ng tao na yan, ha? Ten of Pentacles. Kasi yan ay hindi reason ang mayaman na pamilya dyan, eh, no? Prosperous saan? Masagana sa meron siyang ginagawa na committed siya sa ginagawa niya. Masagana siya sa meron yan, masagana. This is yung Ten of Pentacles, prosperous, no? Parang masagana siya, no? Masagana siya sa hindi. Parang ibig sabihin napakarami niyan o prosperous. Kompleto. This is a sign of completeness, yung Ten of Pentacles. Yan. Kompleto siya. Kompleto siya sa, so it's a sign of completeness, kompleto, no? Complete, no? Kompleto siya sa yung may ginagawa tong committed siya na
tuloy-tuloy. Kumpleto siya saan? Sa tools! Kumpleto yung tools niya. O, diba? Kasi kung sabihin mong prosperity to, hindi pinsan ba siya ng prosperity niya? So, ganyan atake, yamanan niya. Oh. Of course, kompleto siya. It's a sign of complete, no? Kompleto siya sa tools na, ano tong tools niya eh, consistent or, sabihin na natin na, pang long term yung tools niya. Clarify ko tong Knight of Pentacles. Pang long term ang tools niya. Pang long term. So yes, pang long term ang kanyang tools. Kumbaga, hindi kagaya ng mga orasyon na, di ba, saglit lang effect. Ang alam ko, pag orasyon ng mga defense, saglit lang, ulitin mo na naman. Kasi naka-ano ako niyan dati kasi, di ba, naka-experience ako na atake ng mga ibang atake din, no? Nag-try din ako ng mga protection ng mga orasyon ba. Yung mga tinaturo sa Facebook, saan pa yan, sa YouTube, kasi syempre pag inatake ka talaga maghanap ka ng paraan mo para madipinsa mo yung sarili mo, di ba? So, yun ay saglit lang yun, no? Yung mga effect nun, yung mga, kumbaga, saglit lang ang ano, kahit yung pantanggal nga eh. Yung, na mga orasyon, mas, orasyon ba o mga, yung may painom-inom ng tubig, mga rebueltar na yan. Saglit lang naman eh, tapos pagka, ano, babalik na naman siya. Di ba, ganun yung kadalasan. Pero ewan ko lang sa iba ha, ng mga orasyon nila, ng mga dipinsa nila. Basta ganun, kasi, pang long term ito ang kanyang ano, pang long term. Yun ang long term. Knight of Pentacles, and then, kompleto at pang long term ang kanyang tools. So, may tool siya. Magtaka ko anong tools ay hindi na natin kailangan halongkatin. Basta yun ang yun ang ano dito na may mga tools siya na pang long term. Hindi ibig sabihin na tools na ano, mga panglaban niya sa spiritual, pang ano yan, pang mga kung baga pang heavy duty na mga pang protection spiritual, mga atake, o kaya ay mga ano yan, matataas na antas ng tools, baka ganun, ay may ganun. mga malalakas na tools yan, o clarified by magician na naman, o ano yan, at nag-succeed kasi ito na positive, ano to eh, nag-succeed to. This is a success. Clarify ko. What's with the sign here? This is a sign of success. Yan, nag-succeed siya. Yung nag-succeed siya na, nagtagumpay to, nag-succeed siya. Positive yung result. Nag-succeed siya na, magkaroon siya ng tools. O kung ano mang tools niya, na pang long term, na protection niya, dipinsa. Yan, ganun. Ang long term. So, yan ang sagot dyan. Fulfilled? Fulfilled ka kaya sagot dyan. Yeah, fulfilled ka sagot niya. So, enough na yan. So, tingnan natin yung next na mangyari sa buhay mo. Ano ba to? Upright ba to? Kasi alang pa eh, dito kasi umano eh. Mastagnan? Ano ba to? Ikaw ba yung mastagnan? Pwede kasi iba din yan eh. Mastagnan ka daw. Bakit? Alamin natin. Malungkot ka. Hindi ka maging contented. Pero hindi naman ikaw yung na-atake ata dito eh. Based sa clarification kanina eh. Ano yan? Kakampi mo ba yan? Yung gusto mong malaman, kakampi mo? Ay hindi. Ano yan?
Wala kayong ano yan? Wala kayong spiritual battle yan? Wala daw, wala. So, ayan. Nataka ka lang. The Star. Kasi sa mundo ito may mga spiritual battle dito. Good versus evil, di ba? Sa side ng light versus sa side ng darkness. Sa side ng Diyos versus sa side ng devil. Yan. Yung mga ganung spiritual battle. Meron din na sa side ng devil versus sa side ng devil. Like mangkukulam versus mambabarang. Mangkukulam versus manggagawin. Mangkukulam versus mangkukulam. Parang sila sa side ng darkness, no? Diba? Pero kadalasan kagaya ng angel versus fallen angel, mga ganun ba, no? O kaya ay mangkukulam versus chosen one, yung mga pumapatay sa mga mangkukulam, mangkukulam versus mga pumapatay sa mangkukulam, mga ganun, no? Mambabarang versus sa pumapatay sa mambabarang, mga ganun ba, no? There's a battle, always a battle between good and evil sa mundong ito. So, ayan, para bang maging uncontented ka, unsatisfied, unhappy, no? Kasi, merong magbuhos sa'yo ng kapangyarihan niya, na positive siya, inspire siya magbuhos ng kapangyarihan niya. Sino ito? Yung magbuhos sa'yo ng kapangyarihan niya, kaya parang makaramdam ka na, yung parang loneliness, parang matamlay ka, uncontented, o maging result ng mga mangyari sa buhay mo, uncontented ka. Mga ganun ba, na hindi ka makontento kasi binuhusan ka ng itim na kapangyarihan. Ganyan naman yung mga itim na kapangyarihan yan. Mga ganun. Itong gusto mong malaman, ano to, na may pang long term na, ano ba, na protection, sabihin na natin gano'n, spiritual protection. Sa side ba ng Diyos yan? Sumukha nga, sa side siya ng Diyos. At naka-experience din siya ng mga atake kasi, pero nag-succeed lang siya na maprotektahan yung sarili niya at ma-develop niya yung mga tools or sabihin na natin, nagkaroon siya ng mga tools na magprotekta sa kanya ng pang long term sa mga iba-ibang atake siguro yan, no? Kasi grabe din yung oppression pala, no, na dinanas niya, mga iba-ibang spiritual na atake, no? Parang pati yung isip niya inaatake na din, ganun yun eh, no? Inaatake yung isip kasi dyan nila nakukontrol yung tao eh, pag yung isip inatake nila, di ba? Napapabalisa nila, mga ganun. So, ayan, hindi din madali yung kanyang pinagdaanan, no? Bago niya yung marating yung ganong level na nagkaroon siya ng tools to protect himself or herself, no? Babae man siya o lalaki. So, ayan. Kaya nga inaalaw ng God yan na atakin ang kanyang people or yung mga kahit chosen one, kahit yung mga may mission from galing sa kanya, may mga destiny galing sa kanya. Kasi para maging malakas at matibay. So isa na yan sa mga ganyan. Kung bakit dumadaan sila sa mga ganyan, mga struggles, different attacks na experience nila from the enemy, from the devil's kingdom, from the darkness. Kasi para matuto sila na may mga dapat silang malaman, may mga dapat silang i-develop o may mga dapat silang improve o palakasin nila yung sarili nila, yung dipinsa nila sa sarili nila. Kasi they are warrior of God, hindi dapat sila mag-rely lang sa God, no? Kasi pag mga chosen one o kaya may mga mission from God, warrior yan sila ng God eh. Kagaya ng mga anghel, di ba? They fight in the name of God, di ba? They are warriors of God. So, maring, warrior ng God ito. Itong nagtaka ka, warrior ng God yan. Warrior ng God yan, kaya ganyan yung mga nagagawa niyan, no? O kung kaya inaatake yan. Kaya nga, inalaw ng God yan na atakin siya para
madiskubrihan niya o para magkaroon siya ng mga ganyan, no? Madipinsan niya yung sarili niya with the help of God din naman, di ba? With the guidance of God din naman sa kanya. So, ayan. And yan, no, may magbuhos sa'yo ng, ano ba yan, ibuhos sa'yo, itim na kapangyarihan ba talaga ang tawag dyan? So, itim na kapangyarihan talaga ang tawag dyan, no? Di ba? Itim yung sa dark yung place. Itim na kapangyarihan niya. Kaya, parang, yun na ma-experience mo daw, mas stagnant ka. Pero maaaring ano lang yan, mga pagsubok lang yan, kung kaya inalaw ng God. Minsan, hindi nyo maintindihan, bakit pa inalaw ng God to? Lalo pag sa lowest point ka ng buhay mo, no? Na matinding mga pagsubok ang pagdaanan mo. Kasi nga, pinapalakas ng God, no? Yung mga dumadaan sa ganun. Minsan parang mareklamo kayo. Pero, dyan mo madiskubrihan yung mga taglay mo galing sa God, mga kakayanan o kung ano man dapat mo madiskubrihan sa sarili mo na meron ka pala from God yan, bigay ng God o galing sa God yan, no? Na yung kadalasan naman yan, na gano'n naman ang experience, mga warrior of God, kasi hindi pwedeng mag-rely lang sila sa God, no? Kailangan nilang i-develop or madiskubrihan yung makakayanan nila para they could fight, no? They are the warrior of God against darkness. Yan. Kagaya na lang ng mga chosen one. Kagaya na lang ng mga anghel, they are warriors of God. Chosen one, mga warriors ng God yan, against sa kampo ng kadiliman, di ba? Against sa mga alagad ng dilim, di ba? Yun yun. So ano to, mga pagsubok lang to sa'yo, na mas stagnant ka? Ay hindi. Ano yan? Pero itim na kapangyarihan, masama to, yung magbuhos sa'yo ng itim na kapangyarihan na to, kaya nga itim ang kanyang kapangyarihan. Ano yan? Hindi man pagsubok yan. Challenges, same lang. So, bakit nga ba i-allow ng God to, no? Para mas lalo kang maging malakas. Kung bakit inalalaw ng God na mas stagnant ka, tingnan natin, ha? Ay, hindi. Hindi. May reason yan, no? Kung bakit mas stagnant ka. Kailangan mong, may kailangan ka bang madiskubrihan sa sarili mo? O kaya, mas stagnant ka? Oo, may kailangan ka madiskubrihan sa sarili mo. Ano yung galing sa God yun? Yung madiskubrihan, kailangan mo madiskubrihan sa sarili mo kung kaya mas stagnant ka? Oo, galing sa God yan. Ano yan? Your strength? Hindi yan strength. Inner strength? Hindi. Ano yan? Yung madiskubrihan mo sa sarili mo. Kakayanan. Tingnan natin kung hindi. Ano yung kapangyarihan? Yung dapat madiskubrihan sa sarili mo. Tingnan natin. Kapangyarihan. Galing sa God yan. Binigyan ka ng ganang kapangyarihan. No? Kasi, anong gagawin sa'yo ng God? Gawin ka niyang warrior niya. O, gagawin ka ng God ng warrior niya. So, kailangan madiskubrihan sa sarili mo. Yan. Kung kaya, i-allow niya na mas stagnant ka, no? Kasi, mas stagnant ka ng itim na kapangyarihan para may madiskubrihan ka. Kasi the more na inaatake ka, napipress ka, napipressure ka, the more na hanap ka ng paraan eh. Di ba? The more na lalakas ka eh. Yun ang hindi naiisip ng mga kaaway na sa the devil's kingdom, no? The more they pressure the people of God, the more they attack the chosen one of God or yung mga may mga mission from God. The more na lumalakas yan, kaya inaalaw ng God eh. Pero they enjoy doing attacking the people of God or yung mga chosen one ng God. Ano ka ba? Chosen one ka ba ng God? Chosen one ka pala. Chosen one.
Ikapangyarihan yung mga chosen one from God. No, may makapangyarihan yan sila. Kaya nga, yung mission ng chosen one, no, masakit, masapandinig ng mga kampo ng kadiliman, alagad ng dilim to. Pero isa yan sa mission ng mga chosen one ng God, ang patayin ang mga mangkukulang at mambabarang. At yung iba, nakikita niyo mga pumapatay ng mga mangkukulang, mambabarang, magagaway. Di ba may makapangyarihan sila pumatay ng mga. Kasi yan ay mga chosen one ng God. Pero hindi yan sila mangkukulang ha. Pero pag mamangkukulang na pumapatay o mambabarang sila, nakampuni sila ng kadiliman, na gumagawa sila pangulang, pambabarang, paggagaway, hindi yan sila sa side ng God. They're not chosen one. No? Yung kakayanin nila ay galing sa darkness. Pero kung yan ay pumapatay ng mga mangkukulang, mambabarang, manggagaway, no? Na hindi naman siya nangulang, hindi siya nambabarang, hindi siya nanggagaway, hindi siya nang gumagawa naman pangkukulang, mga ganyan, ng black magic o sorcery, ay hindi, ay ano yan siya, tunay yan siya na chosen one, yung mga ganun. Yan ang mga chosen one. Kasi isa yan sa mission ng chosen one. Patayin ang mga alagad ng dilim. Yan, mangkukulang, mambabarang, manggagaway. Masakit siya, no? Para sa part ng mga alagad ng dilim. Pero, yun kasi ang utos ng God din. Diba sa Bible yan? Exodus 22:18, ang utos niya yan. Pero kung hindi ka naman chosen one, it's not your responsibility na pumatay ng mga mangkukulang, mambabarang, manggagaway. Pero pag chosen one ka, automatic na yan. And passionate ka niya na gawin yan. Yung ganyang mission. Kasi yun ay mission from God. Wala nasa dugo mo na yan. Parang gano'n, nasa dugo mo na yan. Parang gano'n. Parang nasa dugo mo na yan. Yung pumatay ng mga magkukulang, mambabarang, magagaway. Or na passionate, ang mga chosen one, pumatay. Yeah, passionate and so full of drive. Hindi naman, it's full of their, passionate and strong-willed na pumatay ng mga makukulang, mambabarang, magagawin. Yeah. Yan talaga. Kasi nga, mission nila yan from God. Nasa dugo na nga nila yan eh. nasa dugo na nila yan. Parang gano'n na, isipin niyo, passionate and strong-willed na pumatay sila ng mga mangkukulam at mambabarang at manggagaway. Para wala na mapinsala yung mga mangkukulam at mambabarang at manggagaway na yan. Yun ang purpose ng God dyan. Wala na sila mapinsala, wala na sila manggambala. Kaya pinapapatay niya yan. Yung mga mangkukulam, mambabarang, manggagaway na yan, choice naman nila yan. Mangulam sila, mambabarang, manggaway eh. At kung ano man pinapairan nila, kadalasan, inggit, no? Greediness, ano ba? Greediness sa pira. Yung iba napapabayad kasi yan. So, kapangyarihan, malakas na kapangyarihan. So, kasama na yung, alam niyo na, isang mission na chosen one, pumatay na mapukulang, mambabarang, magagaway. Gustuhan mo kaya yun? Yung mission na yun? Gustuhan mo yun kasi inaatake ka din, no? Kung sino yung inaatake, yan ang mga passionate na. Kaya pinaalaw ng God na atakihin, di ba? Yung mga may mission galing sa kanya para maging passionate and strong-willed. No? Na puksain nila at patayin ang mga mangkukulam, mambabarang, manggagawa at mga aswang, mga ganyan. Kasi inaatake sila eh. Experience nila yung attacks eh, na mga kampo na alagad ng dilim eh, di ba? Yung gano'n ka-injustice, yung kahit wala kang ginagawa, nainggit lang sila, mga-atake sila, di ba? Napaka-injustice, pinsalain ka nila, mga gano'n, bigyan ka ng sakit, o di ba? So, yun ay mission mo, water sign. Kita mo, kaya nga parang napaka-inquisitive mo, no? Gusto mo malaman. May mga gusto kang malaman ng mga mystery, hidden, secret. Nahilig ka siguro sa mga esoteric knowledge, sa mga hidden knowledge, sa mga unknown, profound knowledges, profound things. Ganun ba, no? So, ano yung next na mangyari sa buhay mo niyan? Hoy, magkaroon ng stability, you will celebrate, you will attend weddings, or kaya ay you will be in a stable relationship, or magkikita kayo ng person mo, pwede din, o may mabuo dito, magkaroon ng completion, o pagkikita kung sa love life mo, yung mga possibility. What's with the world here? Clarification. Clarify pa natin yan. Makumpleto yung
Yung depensa mo, defense to eh, no? Makompleto yung dapat mong pagdaanan. Ayun. Ito na siguro last na dapat mong pagdaanan para makapag-umpisa ka na ng iyong mission bilang chosen one ng God, ha? Chosen one ng God, ha? Maka-experience ka ng sadness, parang emotional turmoil, pero yan ay dapat mong pagdaanan. Yan. At dapat mong pagdaanan para maka-experience ka ng parang kabahan ka, mga ganon, maging guarded ka, intimidate ka, no? Yan, based sa 9 of Wands dito, ano to eh, tapos magiging stable ka na. Tapos maging stable ka na. Yung emotion mo, binibuild yan eh. Maging stable at yung mind mo din, no? At maging brave enough and strong enough para makapag-umpisa ka na ng iyong mission bilang isang chosen one. Wow. So, dagdagan ko pa kaya to. Sa love life mo naman, ano kaya mangyayari sa iyong love life? What's with the 8 of Pentacles here? Merong tuloy-tuloy na gagawa ng yung siya lang nakakaalam yung gumagawa niyan. Ano yung ginagawa niya sa love life mo? Para magkaroon ng new beginning. Sino ba to? Ikaw ba yan? Yung 8 of Pentacles? Ikaw pala yan. So, ikaw yan. May tuloy-tuloy kang ginagawa na mag-isa ka lang, no? Na you put efforts sa iyong love life. Basta may ginagawa ka eh, tapos may mga gusto kang maklaruhan, nag-introspect ka, parang maghanap ka ng paraan, maliwanagan ka, ganun, maghanap ka ng solusyon sa iyong love life. Maghanap ka ng solusyon sa love life mo para magkaroon na ng beginning sa iyong love life. Kung hindi pa nagkaroon ng beginning sa inyo ng person mo, kung may mga hadlang, may mga blocks, no, may mga delays, ganyan. So, hanggang dito na lamang for water signs.